Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong nakaraang statement po ni Congressman Leviste ng Batangas. Totoo po lahat ng kanyang sinabi. Real talk po yun. Kaya lang po, hindi po gagawin kailanman ni Boying yung mga pahayag, ito po mga pahayag ni Congressman Leviste. Never niya pong gawin na imbestigahan po lahat. Dahil, hindi naman po yun ang layunin niya. Hindi kaya ang layunin niya, pag hindi ka nila kakampi at hindi ka sumusunod sa kanila, ay itinuturing kanilang kalaban. Di umano at kailangang pabagsakin. Hindi kaya. Ito po, umpisa na po natin pakinggan at panoorin si Congressman Leviste, mga kababayan. Meron akong isang nais na ibahagi sa inyo. Maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado ay nakatanggap ng mga campaign donations mula sa mga DPWH contractors na nagsagawa ng mga maanomalyang flood control projects. Literal na ang mga kampanya ng ibang mga nakaupo ngayon ay pinondohan ng flood control. Ngunit sila pa ang nagpapaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Kasali na ang kanilang mga aligasyon sa mga katulad ni Senator Marcoleta dahil ayaw nila na sila ang imbestigahan. Dagdag ko rito, ito ay alam ng marami ng aking mga kasamahan sa Kongreso. Nung ako ay bagong halal na congressman, ang daming mga kontraktor na lumapit sa akin para humingi ng kontrata sa DPWH. Pero akala ko ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Ang lumalabas pala, at least sa aking probinsya, sa Batangas, hindi nagkakaroon ng tunay na competitive biddings ang DPWH. Dahil ang sinasabi nila, ang mga bidding sa DPWH ng Batangas ay bidding-biddingan po lamang. At ang mga congressman ang pumipili ng mga nananalong mga bidders. At nagkakataon, ang mga nagbibigay ng mga malalaking campaign donations sa mga kongresista sa Batangas ay ang mga nananalo ng mga maraming mga kontrata sa DPWH. Meron ba tayong nakitang congressman na nakasuhan na para sa mga donasyon ng mga kontraktor ng DPWH? Kaya ako po ay may munting kahilingan. Hayaan ng Kongreso paimbestigahan ang mga campaign donations ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso na galing sa mga kontraktor ng DPWH. At tapusin natin ito bago tayo mag-judge o mag-allege ng anuman kay Senator Dante Marcoleta. Meron akong isang Real talk po yun. Totoo po lahat ang sinasabi ni Congressman Leandro Leviste. Lahat po halos sa buong Pilipinas na mga congressman ay nakakatanggap po ng donasyon. Karamihan pa galing sa mga contractors na sila rin po ang pumipili. Kaya nga po bidding-biddingan lang ang tawag nila eh. Hindi po ba? Napakalaki po ng probinsya ng Batangas. Marami pong kongresista dyan. Isa po ring congressman dyan, yung may asawa po na may kaso ng pamumulestya. Yung ko hindi dahil kay speaker.
Kilala nyo po yun. Kung hindi dahil kay Speaker, walang isang damukal na ayuda. Walang isang damukal na maleta. Walang isang damukal na mga allocables, mga insertion at mga bonuses. Hindi po ba? Kaya yung mga sinasabi po ni Leandro Libiste, totoo po yan. Bakit sinisingle out si Senator Marcoleta ni Boying? Bakit? Madali pong sagutin. Komento ko po. Kung hindi ka kakampi at hindi ka sumusunod sa kanila, kalabang ka, di umano. At kailangan kang pabagsakin dahil lumalabang ka sa napakalaking sindikato nila, di umano. Kaya yung sinasabi ni Congressman Libiste, nangyari na po bang imbestigahan lahat yan? Nada. Hindi po ba? Mag-iisang taon na po. Meron po bang mga congressman na inimbestigahan? Kahit po sa campaign donation man lang? Kung yung flood control scandal, wala. Nada. Nauna pang ipaaresto itong si Senator Marcoleta na contribution fund na hindi naman po ito galing sa pera ng taong bayan. Magaling! Kasi nga, malaking sindikato sila. Di umano. At yung lagi po natin sinasabi, kung hindi ka kakampi at hindi ka susunod sa kanila, ituturing kanilang kalaban, threat. Dahil kailangan nilang proteksyonan ang kanilang sindikato. Kasi kung mapapalitan ang presidente, delikado ang sindikato nila. Mabubuwag. Di umano. Hindi po ba? Kaya lahat po ng gusto pong mangyari, kahit po itong ni Congressman Libiste, ay malabo pong mangyari na imbestigahan lahat yan sa House of Representatives na gustong mangyari ni Congressman Libiste. Bakit po? Mas marami pong ulupong dun eh. Mas marami pong buhaya ron at lupin na kampi-kampi at malabong imbestigahan yan. Dahil ang priority po ng sindikato sa ating gobyerno, pabagsakin lahat ang kalaban nila na itong mga tao na pinababagsak nila ay matitinong politiko at magbibigay ng magandang katarungan at ibabalik muli ang ekonomiya na pinabagsak nila. Hindi po ba? Hindi po nila gugustuhin yan. Kaya nga pababagsakin nila lahat yan. Iniisa-isa na nila yan. At isusunod na nila dyan ang Vice President na pilit po nilang pinababagsak din yan. Dahil pag naging Pangulo ang Vice President, patay ang sindikato. Delikado ang sindikato. Pati ang pinuno ng sindikato, delikado. Hindi po ba? Kaya yan po ang malungkot mga kababayan. Lahat po ng tinuran at pinahayag ni Congressman Libiste ay 1,000%. 1,000% tama mga kababayan. Na ang nagpapahirap sa ating bansa ay hindi mga Pilipino. Ang nagpapahirap sa ating bansa at nagpapahirap sa mga Pilipino ay mga politiko at mga contractors at mga empleyado sa gobyerno. Di umano. Lalong-lalo dyan sa DPWH. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po mga kababayan, at malabo po sa sabaw ng pusit ang gustong mangyari at kahilingan ni Congressman Leandro Libiste na yung ginagawa kay Senator Marcoleta ay gawin din ni Boying sa napakaraming congressman at senador na imbestigahan ang mga nag-donate dito at kasuhan ng plunder. Malabo po yung mangyari. Hindi po yan ang layunin ni Boying. Si Boying po ay inilagay sa ombudsman, di umano, para maging proteksyon ng mga magnanakaw at sindikato, di umano, sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo, mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy pa nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po at maraming salamat po sa nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada.
kay Mary Natividad Blinden from Toronto, Canada, Gayat Siena. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, at Julieta Celona from Sydney, Australia. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At tayo po'y magtiis-tiis mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.